Magandang hapon po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ating ipinagdiriwang ang transfiguration ng ating Panginoong Hesus. Bago siya nagbago ng kanyang anyo sa harap ng kanyang mga alagad, sinabi muna ni Hesus sa kanyang mga alagad na siya ay kailangang dumanas ng hirap at pagpapakasakit at kailangan niyang mamatay. Pagkatapos nito, umakyat siya sa bundok kasama si Pedro, si Santiago at si Juan. At sa harap nila, nagbago ang kanyang anyo. Nakita nila ang kanyang buong kaluwalhatian kasama si Moises at si Elias. Bakit ginawa ni Jesus ito? Para bigyan ng pagkakataon ang mga alagad na makita ang kaniyang totoong pagkatao at pagkadiyos. Para pag dumating yung takdang oras na makikita nila siya na dadanas ng matinding sakit at hirap at kamatayan, magkaroon sila ng pag-asa na ito ay kasama lamang sa kaniyang pagtupad ng tungkulin at misyon ng Diyos Ama dito sa lupa. Ipinakita niya ang kanyang buong kaluwalhatian para magkaroon sila ng pag-asa at meron silang panghawakan na siya ang totoong Diyos at totoong Mesiyas. Sa Ebanghelyo naman ngayon, narinig naman natin ang punto sa Ebanghelyo na kung saan sinabi ulit ni Jesus sa kanyang mga alagad, particularly kay Pedro, sinabi niya, ang anak ng tao kailangang dumanas ng hirap at sakit at kamatayan. Ipagkakanulo siya sa harap ng mga matatanda ng bayan ng mga Hudyo at siya ay papatayin. Pagkatapos nito, meron siyang ginawang isang himala para kay Pedro lamang. Para kay Pedro. Ang kanyang ginawa, inutusan lang yan si Pedro. Sabi niya, pumunta ka sa lawa, manghuli ka ng isda. Ang pinakaunang isda na mahuli mo, ibuka mo ang bibig nito at meron kang makukuhang isang pilak. Ibayad mo para sa buwis nating dalawa. May imagine natin, siguro ang iniisip ni Pedro habang tinutupad niya ang utos sa kanya ni Jesus. Siguro, baka siya nag-aalangan. Totoo ba ang sinasabi ng aking guro? Siguro baka nga natatawa siya sa kanyang sarili na, gagawin ko ba ito? Pero nung nangyari ang mga bagay na sinasabi ni Jesus sa kanya, sigurado ako nagulat si Pedro. Hindi lang siya nagulat, namangha. Dahil totoo ang sinasabi ni Jesus. May kapangyarihan ang kaniyang sinasabi. Ginawa ito ni Jesus para bigyan din si Pedro ng pagkakataon na maniwala sa kanyang sinasabi. Ginawa niya ito kay Pedro, isang personal na himala para kay Pedro, para magkaroon si Pedro ng lakas ng loob sa kanyang sarili. Na pag nangyari na ang sinasabi niyang ipagkakanulo siya sa harap ng matatanda ng bayan, ang babalikan ni Pedro at ang kanyang panghahawakan, hindi kung ano ang nakikita niya na paghihirap at pasakit kay Jesus, kundi babalikan niya ang pagkakataon na merong sinabi si Jesus at ang kanyang sinasabi ay totoo, na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa ating sitwasyon ngayon, sa ating patuloy na pagharap sa pandemyang ito, sa ating patuloy na pagkulong sa ating sariling mga pamamahay dahil sa ECQ, may mga pagkakataon siguro na naiisip natin kung kailan matatapos ito. Siguro dumarating yung punto sa ating buhay na iniisip natin, hindi natin alam kung ano ang ating gagawin, kung paano bubuhayin ang ating mga pamilya, kung saan kukuha ng makakain, kung ano ang mangyayari sa atin habang tumatagal pa at patuloy na tumatagal ang pandemyang ito. Hindi tayo sigurado.
Sana po ang ating mga karanasan sa Diyos, kung papaano niya tayo inalagaan, inaruga, at biniyayaan sa gitna ng ating mga kahirapan, ang ating balikan, ang ating alalahanin, ang ating panghawakan. Sana ang ating personal na karanasan kay Jesus, kung papaano niya tinugunan ang ating mga problema at pangangailangan. Noong nakaraan, ng ilang mga taon na ang nakakaraan, yung mga pagkakataon sa ating buhay na tinulungan tayo ng Diyos. Yung mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin inaasahan, nabibiyayaan tayo ng Diyos. Sana balikan natin ang mga karanasang ito. At sa gitna ng patuloy na ating pagharap ng pandemya, ang mga karanasang ito sana ang ating panghawakan at magpatibay sa ating loob at sa ating pananampalataya. Ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay totoo. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos, si Jesus, na ating sinasamba ay nananatiling tapat at nagbibigay sa atin ng mga biyaya sa ating buhay. Anuman ang pagdaanan na hamon natin sa ating buhay. Mga kapatid, ito po ang magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Inaasahan ni Jesus na yung mga alagad, babalikan nila ang kanilang mga karanasan tungkol sa Kanya. Pagdating ng oras na makikita nila na Siya ay dumaranas ng hirap at pagpapakasakit. Pero nakalimutan ito ng mga alagad. Iniwan nila si Jesus. Sana po sa puntong ito ng ating buhay, sa pagkakataong ito ng ating buhay, sa ating patuloy na pagharap sa takot, sa hirap, at ang napakaraming hamon pa sa krisis na ito. Sana magdulot ito sa atin hindi ng takot at pag-aalala, kundi magdulot sa atin ng maging malalim pa ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sana ang ating mga karanasan kay Jesus, ang Kanyang kabutihan sa atin, ang ating balikan, ang ating alalahanin, at ang magpatibay sana sa ating loob at paniniwala sa Kanya. Sana sa gitna ng krisis na ito, mas lalong makilala natin si Jesus. Sana sa gitna ng krisis na ito, mas lalong lumalim ang ating pagkilala kay Jesus.